Every morning ay ganito na talagang itsura ng kusina ko, parang sinalanta ng bagyo. Pagkatapos ko ngang maihatid sa school si Kuya Sian at saka si Kuya Kel, diretso na kagad ang uwi namin ng bahay ni Bunso dahil yung katulong ay maglilinis na, charis. 4:30 talaga ng umaga ang gising ng mama nyo. Siyempre yung 30 minutes ay nagmumuni-muni muna ako habang nagkakape, charot. Ganito na naman ang routine ko araw-araw. Dati-rati kasi mga afternoon session yung mga bagets. Kaya okay lang kahit 6 o'clock ako gigising, pero ngayon abay hindi na pwede. Yung dalawang kuya ko kasi, whole day na yung pasok nila mga mi. At si Bunso naman ay half day. Kaya ngarag ang mama nyo pag umaga. Si Bunso naman ay mamaya pang 11:30 ang pasok niya. Tulad ng mga ikinikwento ko sa inyo sa mga vlogs ko mga mi. Wala nga kaming katulong sa bahay, abay nag-iisa lang ako. Kaya yung mga anak ko, abay nakadikit talaga sa akin. At kung saan din yung mga anak ko, abay doon din ako, sunod-sunuran. Kailangang 6:20, abay umalis na kami ng bahay para ihatid sa school yung dalawang kuya ko. Syempre damay-damay na ito, pati si Bunso na natutulog pa, abay gigisingin. Charis. Syempre kasi kasama ko din si Bunso na ihatid yung dalawang kuya niya. Hindi naman pwedeng iwan ko siya ditong natutulog sa bahay. Kaya kung nasaan man kami, abay bit din namin ang isa't isa, charot. Kaya pagkatapos kong ihatid yung dalawang kuya ko, eto na nga, yung mama nyo parang mandirigma sa bahay, charis. Medyo ngarag na ngarag pa yung mama nyo pag umaga, dahil hindi pa nga sanay ang katawang lupa ko sa morning session, charot. Kaya pagka uwi ko dito sa bahay, wala na akong ibang gagawin pa kundi maglilinis na. Habang si Bunso naman, abay pinapatulog ko siya ulit kasi kawawa naman, antok na antok pa nga yung Bunso namin. Diyos meyo marimar, yung pinapatulog ko, ayun pala sa kusina, nakaupo at may hawak-hawak na tab. Ano ba yan? Ewan ko ba dyan sa Bunso namin at takot na takot siyang mag-isa doon sa sala. Talagang nakabuntot talaga sa mama niya. Diyos ko day. Simula ngayong pasukan na ito mga mi, ganito na talaga yung routine ko. Kaya nagbabago na naman yung body clock ng mama nyo. Charis. Kung dati-rati, abay pa chill-chill lang ako sa umaga. Going back nga pala dito sa ginagawa ko, ayan na nga at nire-ready ko na nga si Bunso at papasok na rin siya sa school. Kauwi namin dito ng 7 o'clock. Breakfast ko naman din siya, pero ngayon pakakainin ko na naman siya ng lunch. Katapos nito ay gugora na kami. Sa totoo lang mi, may time din naman na napapagod na talaga yung katawang lupa ko, pero no choice nga dahil may 3 batang nakaasa sa mama nila, charis. Minsan talaga mga may mga moment talaga ako na napapagod na ako, tinatamad minsan, pero pag tinitingnan ko yung mga anak ko, aalala ko na naman na bawal nga palang mapagod, charis. Dahil may 3 buhay akong inaalagaan at pinapalaki. Ganun naman talaga ang buhay mga pag isa ka ng nanay, yung napapagod ka sa pag-aalaga ng 3 bata, pero yung 3 batang yun naman ang nagtatanggal ng pagod mo. Kaya lagi kong kinakausap ang sarili ko kasi wala naman akong makausap dito sa bahay, charis. Nasabi ko talaga sa sarili ko, ngayon lang to habang maliliit pa sila, kaya i-enjoy ko na lang. Dahil itong mga batang ito, pag lumaki na at may mga sarili ng buhay, baka bihira na lang din nilang madalaw ang mama nila. At eto na nga, dumating na nga kami sa school, aba pabida ang mama nyo. Talagang pumasok ako pa. Nagpaalam naman ako dyan kay Teacher Nessa. Napipicturan ko nga yung Bunso namin. Nakita nyo naman, ang saya-saya ng pagmumukha ng Bunso namin. Aba, long bagets ko mga eto ang pinakamakulit pero pinakamalambing sa lahat. Yan na nga at nag-start na nga yung klase nila. Pasensya na kayo mga dahil nga saway talaga si mama siya. Ewan ko ba, napaka-excited ko kasi kay Bunso. At eto na nga, pauwi na nga ang mama nyo. Abay nadaanan ko pa ang classroom ni Kuya Ken. Syempre, hindi naman pwedeng hindi ko siya tatawagin kasi lunchtime naman yan. Syempre si Kuya Sian, yung grade 7 ko, pinuntahan ko din sa room niya. Kumusta ko din yung kuya ko habang nagla-lunch siya doon. Ewan ko ba mga bakit ganito ako sa mga anak ko? Ine-check ko talaga yan sila anytime. Mabuti na lang talaga yung mga anak ko, isanay na sa akin. Hindi naman sila naiirita sa mama nila na masyadong kontrabida sa buhay nila, charis. So, hanggang dito na lang for today's video. See you on our next vlog. Bye! Annyeong!